Dahil sa mga politikong walang pakialam sa problema ng bansa, Iglesia ni Cristo reresbak daw sa mga politikong papabor sa pag-impeach kay Sara Duterte, magmula sa kaapo-apuhan nila sa kanilang mga pangalan sa politika. Ay tatandaan nila ito na hindi na sila makakakuha ng boto o tulong mula sa INC. Lahat ng mga politikong inatupag ang pamumulitika kesa sa problema ng bansa ay blacklisted na sa kanilang samahan. Makailang beses na sila nag-rally sa pagkakaisa at transparency accountability, ay nakikiusap ang mga ito sa gobyerno na tutukan ang problema ng bansa, na panagutin ang may mga sala sa malaking korupsyon pero hindi sila pinakikinggan ng kasalukuyang administrasyon, na ang tanging nakikita at nararamdaman ng mga ito ay mga politikong walang pagmamahal sa bansa kundi ang politika at kapangyarihan ang layunin ng mga ito, hindi ang problema ng taong bayan. Kaya pagdating sa susunod na eleksyon, blacklisted na lahat ng ito. Ang natitira na lang pag-asa ng mga ito ay kumapit sa COMELEC kung magkakaroon ng milagro sa sistema ng botohan, na sila ang nasa kapangyarihan. Kaya buksan ang inyong isipan sa mga nangyayari, maging matalino sa pagpili ng mga politikong namumuno sa gobyerno. Eto, panoorin nyo. Ang impormasyong ito mula kay Kathy Binag. Eto na nga bang sinasabi ko Eto na yun Diba? Yung mga hindi nakikinig. Eto na. Meron kasi akong A1 na information na may nagsabi sa akin, okay? Na dahil sa kagustuhan ng INC na ang iprioridad natin or ng mga leaders natin is kapakanan ng bayan at mga taong naghihirap. Diba? Against sila sa impeachment. Whether si BP Sara or si BBM ang i-impeach, ayaw nilang ma-impeach pareho. Kasi ang gusto nilang ma-focus is yung nangyayari sa ating bansa na pagbagsak ng ekonomiya, ang pagtaas ng mga bilihin, ng krudo, ng langis, ng gasolina at diesel. Tapos, ang ating mga leader walang ginagawa kundi sobrang hyper-focus more dyan sa impeachment. Ang balita ko, dyan sa HOR at sa Senate, kung sino man ang bobotong yes for impeachment ay magiging blacklisted na sa INC. Ayan tingnan nyo na lang, tingnan natin. May nagsabi lang sa akin na yan daw ang mangyayari. Blacklisted. Kung yung nakaraan, di ba parang napansin nyo, kahit yung may mga bumotong iba, pinatawad pa rin, parang pinagbigyan ng eleksyon. This time, sa inyo dyan, sa House of Representatives at saka sa Senate, tingnan nyo na lang. Kasi ang balita ko, kahit sa pang-apat na salin lahi ninyo, yung apo ng apo nyo, yung anak ninyo, ay hindi na susuportahan o hindi man lang makakatungtong na sa kanilang lugar. Dahil sila ay nakikiusap pero ayaw nyong pakinggan dahil nakita nila na ang prioridad ninyo ay mamulitika kesa ang iprioridad ninyo ay ang para sa bayan. So, nasa sa inyo na yan. Tingnan nyo na lang. Tingnan na lang natin kung anong mangyari. Nasa sa inyo kung you will risk it. Diba? Nasa inyo na yan. Kung gusto nyong hamunin, diba? Nag-announce naman, simula January, nag-rally, hanggang nung nakaraan lang, may 3 days din silang rally, supposedly, hindi pa rin kayo nakikinig. So, ayan, sabi nung aking informante na A1, na hindi muka na talagang this time, lahat kayo na boboto ng yes dyan, wala nang tsansa. Blacklisted to the core. Kasi you don't listen to the call ng mga tao, yung mga panawagan ng mamamayang Pilipino na ibaba ang kuryente, ibaba ang bilihin, tanggalin ng tax, pagaanin ang buhay, pero kayo, busy kayo dyan lahat kung paano pabagsakin si BP Sara. Ayaw nyong makinig, so ngayon, sila, nakita siguro ng INC na ang prioridad ninyo is mamulitika, hindi ang para sa bayan at para sa sambayan ng Pilipino. So you don't deserve their support. Yun lang naman yung akin, yun ang analyze ko na feeling ko, nakita nila yon. Kasi ang tagal na nilang pinagbibigyan kayo dyan So yan nasa sa inyo na yan. Tingnan ninyo, napaka-consistent ng INC. Nakikiusap sila, never silang nakisali sa politika. Kayong mga politician ang lumalapit sa kanila. So ngayon, kayo dyan, hindi nakikinig. Good luck. Blacklisted kayo. Simula sa kaapu-apuhan nyo,
sa anak ng apo nyo. So, lifetime na yan. Kung akala nyo, huwag kayo masyadong confident na patatawarin kayo, hindi po. Wala nang ganon. So, good luck sa inyo sa boboto ng yes sa impeachment. Tandaan ninyo, kayo ang lumalapit sa kanila. Hindi sila lumalapit sa inyo. Minsan lang silang humiling. Yung hiniling pa nila is kapayapaan at iprioridad ang kapakanan ng bayan at ng sambayan ng Pilipino, pero hindi ho kayo nakinig. Yan ang aking basa. So again, good luck sa inyo sa mga boboto ng yes sa impeachment. God bless. Magdasal na lang po kayo.